Nagpahayag si Father Manuel Bravo ng St. John Evangelist Cathedral na ang ipinapanukalang trilyon peso march ng kanilang pamayanan ay isasagawa sa mas maliit at nakabatay sa barangay na pagtitipon alinsunod sa napag-usapan ng Arsobispo. Layunin nitong ilapit sa mga residente ang mga usapin tungkol sa katiwalian, pananagutan ng pamahalaan at paghusga kung sino ang karapat-dapat na mamuno. Ayon kay Father Bravo, sa halip na magtipon ang mga tao sa isang malaking sentro, ang mga barangay chapel ang magiging pangunahing lugar ng mga aktibidad. Itinakda para bukas ang serye ng talakayan ukol sa kasalukuyang kalagayan ng bansa kasama ang pagbibigay linaw sa mga isyong nais pagnilayan ng komunidad. Pagkatapos ng mga paliwanag at pagtalakay, magkakaroon ng kolektibong paglalagablay ng kandila bilang simbolo ng pagkakaisa. Binibigyang diin din ng pari na mahalaga ang panalangin sa kanilang pagkilos. Kabilang sa layunin ng mga pagtitipon ang sama-samang pagdarasal para sa bansa at para sa muling pag-iral ng katarungan sa lipunan. Inihanda ng mga lider ng bawat barangay ang mga aktibidad at hinihikayat ni Father Bravo ang mga parokyano mula sa iba't ibang lugar na makiisa. Inaasahang magsusuot ng puti ang mga dadalo at magdadala ng kandila maging ng puting laso bilang palatandaan ng kanilang pagkakabuklod para sa pagsusulong ng transparency at accountability. Giit niya mabigat ang suliraning kinahaharap ng bansa dahil sa mga usaping may kinalaman sa korupsyon, kaya't hindi dapat manatiling tahimik ang mamamayan. Ayon sa napag-usapan namin ng aming Archbishop, imbes na kami makilhok sa malawakang pagtitipon, ang aming trillion people march will be done as community-based. In other words, doon mismo na lang sa kanilang sa mga barangay. And ang sentro ay siyempre yung mga barangay chapels, where kung saan nagaganap yung mga pagpapaliwanag, tungkol sa transparency, accountability sa government, at siyempre tungkol na rin sa kung sino dapat ang mga iluklok, na mga next na mamumuno sa atin. So instead of going to the main gathering of people, ginawa namin ay sa barangay-based, sa community-based kami. Bukas may mga talks, explanation regarding the reflections regarding the present situation. Meron ding candle lighting afterwards, At syempre, ang mahalaga yung prayer, yung prayer aspect, that we pray for the country, pagdadasal natin ng bansa, at ipagdadasal natin yung pagbalik ng katarungan sa atin. May mga barangay leaders kami, na namuno sa mga activities na ito. And inaanyayaan ko yung aming mga parishioners sa iba-ibang barangay, na makipag-participate sa ating program sa bukas, para sa transparency, accountability. Mag-shoot lang sila ng white, magdala ng kandila, magdala din ng ribbon, na white ribbon, para makita na sila ay kaisa namin sa mga programa na ito. Itong tayo ang ating bansa ay talagang nahaharap sa isang mabigat na pagsubok, dahil sa issue ng corruption. Hindi tayo pwedeng manood lamang, makinig lamang, Tayo ay dapat makilahok. We should be part and we should express our voice and feelings about this. At pinakamahalaga ay yung lessons na dapat ay matutunan natin, Kaya siyempre, lagi sinasabi bago mag-election, talagang ihalal natin yung mga alam natin nararapat, yung maka-Diyos, makabayan, at makatao, at hindi makasarili. Samantala, binigyang diin din ng pari na kailangang maging bahagi ng tinig ng lipunan ang bawat isa at ipahayag ang damdamin ukol sa mga nangyayari sa bansa. Para sa simbahan, ang pinakamahalagang layunin ng pagkilos ay ang pagkakaroon ng kolektibong pag-unawa at aral na dapat baunin ng komunidad.
Sa mga susunod na halalan, binigyang paalala ng pari na tungkulin ng bawat mamamayan na pumili ng tama, isang makadiyos, makabayan, makatao at hindi makasarili. Para sa Zona Libre, Patrol numero 2, Bombo Jaira Anca, nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!